Karamihan sa gupit na ginagawa natin is tinataas natin yung buhok or nilalagyan natin ng ipit sa ibabaw, lalo na kung maiikli lang yung gagawin natin sa gilid, tapos ikikip pa rin natin yung mahaba sa ibabaw. Nilagyan natin siya ng ipit, iti-taper natin yung gilid niya. Ginawa nating steps dyan is nag-overcomb tayo, tinanggal natin yung makapal na buhok, paikot sa may kanyang patilya, ganun din sa may likod, and then gumamit tayo ng trimmer, tinanggal na natin yung pinakang patilya niya. At nagawa tayo ng lines sa may likod ng tenga. Ganun din sa likod ay ninipisan na rin natin ito. Yung ganitong proseso na pagugupit sa gilid ay hindi masyadong matagal ito. Basta estimate mo lang kung paano mo ninipisan yung patilya ng hindi masyadong mapapataas. Kukontrolin siyempre natin yung paghago dito, lalo na kapag nininipisan natin na gamit ang ating trimmer. 0.5 and then tatanggalin natin yung clipper guide or clipper guard para dire-diretso na yung kanyang pagnipis na magiging sakto na. Hindi na natin muli pang babalikan. Ganyan lang kasimple kung paano tayo gumugupit ng taper ng hindi matagal. Mabilis pero maingat at saka nasa tamang paghagod para hindi masyadong mapataas. Inahitan na natin yan. Pagkatapos natin ahitan, tinanggal natin yung ipit na triangle dito sa may likod at kunin natin yung may pinakamahabang parte ng kanyang buhok. At syempre babatakin natin papunta rito sa may papuntang likod na 45 degree para makip natin yung volume dito sa may likod ng kanyang ulo. Sa ibabaw naman, tanggalin natin yung ipit, mahaba yung kanyang buhok dito sa may parteng ibabaw. Tanggalin natin yung mahabang buhok na sumusobra dito sa may gilid. Unti-unti lang para hindi mapuwersa yung biglang pag-ikli nito. Kunin natin yung mga pinakaparting mahaba. Ang pamamaraan na ginagawa natin pagbabawas dito ay kahit na saan niya ilagay yung kanyang buhok, mapa center part man yan, mapa side part man, ay walang susobrang buhok sa tigkabilang side. Kaya inuunti-unti natin na putulan yung kanyang buhok dito horizontally para hindi sumobra kahit saan niya ipaling or isuklay yung kanyang buhok. Yung tipo ba na pre-style lang yung buhok sa ibabaw. Pwedeng naka-brush up, pwedeng naka one side, pwedeng naka two black hair style. Ganyan yung pwede nating iporma sa ibabaw ng kanyang buhok. Still learning pa rin tayo sa mga proseso ng mga pag-iipit-ipit, sectioning, precision cut. Patuloy pa rin nating pinapag-aralan yan at tinatyaga pa rin natin na matutunan. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay patuloy pa rin kayo nakasuporta sa mga followers natin dyan. Sa mga traditional barber na tulad ko, shout out sa inyo. Pag-aralan natin yung mga technique na hindi pa natin alam. Never stop learning kahit matagal na tayong barbero. Huwag nating isarado yung isip natin sa mga bagong kaalaman or sa mga dati na pero hindi pa rin natin alam. Napaka-importante niya na bago man lang tayo isabit yung ating gunting sa ating barbershop, nagkameron tayo ng idea o meron tayong natutunan sa mga hindi pa natin nalalaman. Okay na yung kanyang gupit, naka side part papunta sa kaliwa. Yan yung kanyang gusto for the meantime. Saka na lang daw siya magtutublak pag naisipan niya. Kaya kapag hinawi natin yung buhok, andun pa rin yung forma dahil both side walang sumusobra sa tigkabilang gilid nito. Maraming salamat mga kabarberos.